Good news sa Lakers. Brooklyn Nets willing nang mag-rebuild, marami ang balak nilang i-trade. Pero bago yan, Los Angeles Lakers malapit nang mag-file ng disabled player exception sa NBA. Ito nga ay kasunod ng panibagong update sa injury ni Jared Vanderbilt. Matapos kasi na makaligtaan ni Vanderbilt ang first 20 games ng Lakers last season na kung saan ay meron itong heel injury, ay nakapaglaro pa naman ito sa Lakers ng nasa 29 games bago ito muling ma-sideline dahil sa foot injury noong February sa laban nila sa Boston Celtics. Inakala pa nga ng Lakers na makakabalik si Vando sa kanilang first round series laban sa Denver Nuggets. Pero hindi pa nga rin nakapaglaro si Vanderbilt hanggang ngayong panibagong season. Naayon pa nga sa bagong inilabas na report ay naging mabagal daw ang progress sa recovery sa injury ni Vanderbilt. Kaya naman dahil dito ay possible nang mag-file ng disabled player exception ng Lakers. Lalo na kapag hindi pa rin okay ang kondisyon ni Vanderbilt. Siyempre mga idol, hindi maaaring madaliin ng Los Angeles Lakers na makapaglaro na itong si Vando. Na baka sa pagmamadali ng Lakers ay baka magaya lang si Vando kay Paul George na na-aggravated ang kanyang injury. Kaya possible nang hindi paglaruin ng Los Angeles Lakers itong si Jared Vanderbilt buong season. At kumuha na lang sila ng player gamit ang disabled player exception. Nasa kalahati kasi ng salary ng nasabing injured player ang maaaring magamit ng Lakers para makakuha ng replacement kay Vando. Si Vanderbilt kasi ay may tinatayang sahod ngayong season na $10,714. Kaya naman ay nasa $500,357 ang maaaring magamit ng Lakers para kumuha ng isang free agent. Meron nga ang Lakers hanggang January 15 para mag-apply sa disabled player exception. Kaya naman kapag nagkataon na gawin nga ito ng Los Angeles Lakers, ay maaari nga nilang ibalik ang dati nilang player na si Lonnie Walker, na ngayon ay naglalaro sa kupunan ng Zalgiris sa EuroLeague. Nakilala nga si Lonnie Walker sa Lakers dahil sa kanyang pambihirang performance sa playoffs laban sa Golden State Warriors, na kung saan ay nakascore lang naman ito ng 15 points sa fourth quarter laban sa Warriors sa Game 4 ng kanilang semifinal sa Western Conference Playoffs. Ang kagandahan pa sa kontrata ni Lonnie Walker ay meron itong NBA buyout hanggang February 18. Malaking tulong nga ito sa Lakers na bukod kasi kay D'Angelo Russell, ay kulang ang Lakers ng scorer sa kanilang bench unit. Alam naman natin na nasa starting 5 na itong si Dalton Knecht, kaya si D'Lo na muna ang nangunguna pagdating sa scoring sa bench ng Lakers. Kaya kung makukuha nila ang athletic wing na si Lonnie Walker, ay malaking upgrade ito sa kupunan ng Lakers, lalo at last season ay nag-a-average ito ng 10 points per game na meron namang 47% shooting beyond the arc. Pero kayo mga idol, dapat na bang mag-file ang Lakers ng disabled player exception kung lagi lang din namang injured si Jared Vanderbilt? Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil itong Brooklyn ay nasa rebuilding team na at binabalak na i-trade ang ilan sa kanilang mga players. Alam naman natin na nitong nakaraang offseason ay trinade nila ang kanilang star player na si Mikal Bridges papuntang New York Knicks. Kaya malinaw na handa na ang Brooklyn na mag-rebuild. Na wala ngang duda na ang nangunguna sa mga players na balak i-trade ng kanilang kupunan ay itong sila Dorian Finney-Smith at Dennis Schroeder. Lalo at parehas nga ang dalawang ito na magiging unrestricted free agents na next summer. Ito ay kung hindi nakukunin ni Dorian Finney-Smith ang kanyang player option. Kaya solid din daw ang mga players na ito na kunin ng Los Angeles Lakers. Isang playmaker na scoring guard at isa namang defensive wing player na may shooting. Ay napaka-solid daw nito na addition para sa Lakers. Samantalang magiging available naman daw sa trade itong veteranong si Bojan Bogdanovic. Sa ngayon ay nasa expiring contract na rin ito ngayong season. At meron pa nga itong $19 million. Wala ngang duda na malaki ang magiging contribution ni Bogdanovic sakaling makuha ito ng Lakers. Ang problema ay hindi pa ito naglalaro ngayong season matapos itong mag-undergo ng surgery sa kanyang kaliwang paa nitong nakaraang May. Kaya malabo din na kunin ng Lakers ang katulad ni Bogdanovic na hindi pa nga ito 100% sa kanyang kondisyon. Pero ang isa sa magandang kunin ng Los Angeles Lakers ay itong si Cam Johnson. Ito nga ang number 1 option ngayon ng Brooklyn Nets pagdating sa kanilang scoring. Isang forward na may tangkad na 6'8". Kahalintulad nga ni Dalton Knecht ang kanyang laro. Kaya isipin nyo na lang mga idol na kung magkakaroon pa ang Lakers ng isang player na bigger version ni Dalton Knecht, ay panigurado na isang contender team ngayon ang Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, sino ang gusto nyong makuha ng Los Angeles Lakers dito sa Brooklyn Nets?